Aloha. Maligayang pagbabalik sa channel, kaibigan. May mga alaala tayong pinipilit ibaon sa ating mga isipan para matakasan natin ang sakit na naidudulot nito. Pero kahit gaano ka katagal tumakbo, maaabutan ka pa rin ito balang araw. Ako ang ligaw na kaluluwa at may ikukwento ako sa iyo. Ang asawa ko si Ana at ang anak kong si Jake ay nag-iimpake ng kanilang mga gamit habang tinatype ko ito. Iniisip nilang nababaliw na ako at hahayaan ko na silang isipin iyon dahil siguradong hindi nila kailanman papanoorin ang tape na ito para makita nila mismo. Siyempre, hindi rin ako sigurado kung mapoprotektahan sila mula sa bagay na nakita ko sa recording at sa labas ng recording. Pumanaw ang ama ko gamit ang sarili niyang mga kamay noong ika-7 kaarawan ko, kaya may mga bahagi ng alaala ko na parang blanko. Sa katunayan, parang nagsimulang gumana muli ang memorya ko nang umalis na ako sa bahay na kinalakihan ko. Sinabi sa akin na normal lang yun. Sinabi sa akin na ang maitim na unos, ang malakas na bagyong walang tigil na nagngangalit sa isip ko, ay isang mekanismo ng utak para makayanan ng trauma. Sinabi rin sa akin na hindi naman talaga nawawala ang mga alaala at maaaring kinukulong lamang ng isipan ko. Sa tingin ko, binuksan ng tape na iyon ang gate na iyon. Namatay ang nanay ko noong nakaraang taon at iniwan niya sa akin ang bahay ng pamilya sa kanyang testamento. Sabik si Jake na tumira sa lumang bahay ng lola niya marahil upang may mahawakan pa siyang huling bahagi ng alaala nito. Kaya pumayag ako. Pumayag ako dahil hindi ko alam ang tungkol sa mga bagay na nasa tape na iyon o hindi ko lang naaalala. 2 linggo pa lang kaming nakatira rito. Ngayon, nasa attic ako at inaayos pa rin ang mga lumang gamit ni Ma'am sa 2 tumpok. Ibebenta at itatago. Doon ko nakita ang lumang family camcorder. Isinaksak ko ito sa saksakan sa itaas ng agdanan at nagulat akong makita itong biglang gumana matapos ng halos 30 taon na hindi nagamit. Nagsimula ang tape noong 1995 sa ika-6 kong birthday party. 11 sa mga kaibigan ko ang nakapalibot sa mesa sa kusina, halos maglaway sa cake na may nakasulat na Happy Birthday, Jordan. Si Ma'am ang nagfi-film habang si Dad ang naghiwa ng cake at mukhang sira nga ang camera. Yun ang una kong naisip dahil sumisilip mula sa likod ni Dad at ginagaya ang bawat galaw niya habang hinihiwa ang cake ay may pangalawang dad. Para bang nakatayo ang ama ko sa harap ng salamin na may refleksyon niyang nakausli sa kaliwa at likod niya. Inisip kong baka may pangatlong dad pa at pang-apat at tuloy-tuloy pa, pero 2 lang sila, isa sa likod ng isa. Siguradong glitch lang iyon sa camera. Total, ilang dekada itong nakatambak sa isang kartong kahon, natatakpan ng alikabok habang kinakalawang ang loob nito. Pero nang masilip ko ang mukha ng kopya, napagtanto kong hindi siya eksaktong kapareho. Ang mga galaw ng mga braso at binti ng replika ay kasabay ang galaw ng ama ko, pero ang mukha ng clone na ito ay ibang-iba. Parang gusot, hindi sa paraang pantao, kundi parang gusot na papel. Ang mga tiklop ng laman ay masyadong mabigat, masyadong kakaiba, at sa totoo lang, imposible. Nakatago ang lahat ng bahagi ng mukha maliban sa mga labi na nanginginig sa galit. Mukhang baluktot ang ikalawang dad at hindi talaga kahuwig ng sarili niya, pero napakalinaw at detalyado ang mukha para masabing glitch lang yun ng recording. Nagsimulang bumigat ang sarili kong mga braso at binti para bang nagkakaroon din ng mga ito ng mabibigat na tiklop at ang takot ay tila tumusok sa akin sa sahig ng landing sa itaas ng hagdanan. Para akong nakadiit sa kinatatayuan ko, walang magagawa kundi ipagpatuloy ang panonood.
Biglang nag-cut ang recording patungong December. Nakaupo ako sa paanan ng Christmas tree, suot ang pula kong pijama na may disenyo ng reindeer habang nagbubukas ng mga regalo kasama ang nakababatang kapatid ko. Umakyat sa lalamunan ko ang puso ko nang may gumalaw sa loob ng mga sanga ng puno, pero walang kamalay-malay ang 6 na taong gulang ko na naroon. Masyado siyang abala sa mga regalo para mapansin ang isang pulang manggas na may disenyong reindeer. Eksaktong kapareho ng suot niya na dahan-dahang umabot palabas mula sa loob ng mga sanga. Parang gusto nitong kumabit sa akin, tulad ng pagkakadikit ng kopya ng ama ko sa kanya. Ano ang narinig kong magsimulang sabihin ng nanay ko mula sa likod ng kamera? Nang mag-forward muli ang recording, hindi na bumalik sa normal ang tibok ng puso ko. Para itong kumakabog sa ibabaw ng dila ko at sa loob ng mga tainga ko. Taong 1996 iyon at nakaupo ako sa isang mesa sa park kasama ang mga magulang ko. Nakapatong ang kamera sa kung anong bagay sa mesa at nakatutok sa aming tatlo. Naaalala ko ito. Bakit ito ang naaalala ko gayong wala akong maalala sa iba pang bahagi ng pagkabata ko? Mukhang kakaiba si Dad. Isa lang siya sa pagkakataong ito pero napakaputla niya. Mukhang may sakit. Masyadong abala ang batang si Jordan sa pagkain ng sandwich niya para mapansin iyon. Pero mukhang kinakabahan si Ma'am. Alam niyang may mali kay Dad. Sinubukan niyang takpan ng mga bitak syempre. Ngumiti ng pilit sa aming dalawa. Ika-7 kaarawan ni Jordan ngayon. Oh Diyos ko. Daddy, sabihin mo naman ng isang nakakatawang joke para sa kamera. Tumingin siya diretso sa kamera, halos parang nakikita niya ang kasalukuyan ako. 30 taon sa hinaharap. Pero wala siyang sinabi at nanginginig ang ngiti ng nanay ko. Sumandal siya sa bangko at tumingin sa likod ng ama ko, parang may hinahanap. Marahil ang bagay na madalas magtago sa likod niya, ang ikalawang mukha na iyon. Ayos ka lang ba? Mahina niyang tanong. Sabi mo magiging mas mabuti kung lalayo tayo sa bahay. Sabi mo babalik ka sa dati mong sarili. Napakabilis ng galaw ng ama ko kaya halos mabitawan ko ang kamera sa takot. Ipinulupot niya ang mga kamay niya sa leeg ng nanay ko at napasigaw ako, pareho sa kasalukuyan at sa nakaraan. Mula sa likod ng isang kalapit na puno nang may braso na biglang sumulpot, suot ang isang short sleeve na damit na kaparehong-kapareho ng suot ng batang si Jordan. Iyon ang bagay mula sa Christmas tree. Iginuhit ng kopyang kamay nito ang hinturo nito sa hangin at para bang pinakilos ang mas batang ako upang punasan ng mga mata ko at maupo ng tahimik. Sumunod siya. Naging kasing lamig at kasing lungkot si Dad na sinasakal si Ma'am. Pero ilang sandali bago tuluyang mawala ang buhay sa katawan niya, biglang huminto ang ama ko. Parang may bagong ideyang pumasok sa isip niya. Alam ko kung bakit ko ito naaalala. Tumayo siya at inabot mang nanay ko ang mas batang ako, yakap sa halos wala ng lakas na mga braso. Pagkatapos, naghalungkat ang ama ko sa picnic basket at naglabas ng kutsilyo sa kusina. Malamang iyon ang balak niyang gamitin sa paghiwa ng cake. Hindi niya iyon ginamit sa cake, hindi sa nanay ko, hindi rin sa batang si Jordan. Dinala niya iyon sa sarili niyang leeg. Nahulog ko ang kamera at may bigat na bumagsak sa mga balikat ko, sa mga braso, likod at mga binti ko. Pero hindi iyon bigat na kayang iwaksi. Kahit tumayo ako, nararamdaman kong may humihila sa akin pababa. Isang bagay na nagkukubli sa balikat ko mula pa nang dalhin ko sina Ana at Jake sa bahay na kinalakhan ko. Isang bagay na nakalimutan ko mula sa malabong na mga araw ng kabataan ko bago ako umalis sa bahay na iyon. Bago ako umalis, huli ko lang napagtanto na hindi ligtas ang family ko rito. Tumiko ako para tignan ang salaming nakasabit sa binding na balikat ko at tumingin tulad ng ginawa ko sa ama ko sa simula ng walang katapusang refleksyon.
Sa ibabaw lang ng balikat ko sa kanan, nakatayo ang kopya ng kamay ko na may gusot na mukha. Hindi ko matandaang dumikit ito sa akin ng ganito kabigat noon. Pero wala rin naman akong gaanong maalala mula sa kabataan ko. Binuka ko ang bibig ko para sumigaw, pero tinakpan ng kamay ng bagay na iyon ang bibig ko. Sumunod ang matinding hapdi habang pinagdikit ng ikalawang Jordan ang malaluwad nitong balat sa sarili kong mukha. Sinusubukang maging iisa kami. Hinila ko ang kamay at napasigaw. Napaatras sa landing sa itaas ng hagdan sa mismong sandaling lumabas si Jake sa ibaba ng hagdanan. Sa isang iglap, nawala ang kopya ko. Pero alam ko kung anong nakita ko sa mga mata ng 10 taong gulang kong anak. Takot. Marahil ay nasilayan niya kahit sandali lang ang isang bagay sa likod ng balikat ko. Dad, ano ang... Magimpake kayo, putol kong sabi habang nasusunog pa rin ang ibabang bahagi ng mukha ko mula sa pagkakahawak ng bagay na iyon. Ngayon na. At doon tayo napunta ngayon. Nakayuko ako ng mabigat sa bukas na pintuang sa harap ng bahay. Isang paa nakalampas na sa threshold. Minamadali ko ang pamilya ko. Nahihirapan akong huminga rito. Kailangan naming umaris. Paulit-ulit na tinatanong ng asawa ko ang tungkol sa second-degree burns sa paligid ng bibig ko. Pero wala akong paraan para ipaliwanag iyon sa kanya. At ang anak ko naman ay patuloy lang akong tinitignan ng mga matang puno ng pangamba. Kailangan ko lang silang mailayo rito. Sana kapag sapat na ang layo namin, kumalas ang bagay na iyon mula sa akin, tulad ng nangyari noong umalis ako sa bahay na ito bilang bata. Lilinaw muli ang isip ko at dun na matatapos ang lahat. Hindi ako matutulad sa ama ko. Hindi ako papayag. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.